stones, ibig sabihin na uncut, hindi na gamitan ng tools. As in, plain na bato yan, malalaki, pinagpapatong-patong nila yun para maging altar. Minsan, 12, nung time na meron ng 12 tribes of Israel, 12 stones na yung pinagpapatong-patong na, like kunyari kay Elijah, yung kay Joshua, nag-build sila ng altar sa gitna ng Jordan River, and then may 12 stones silang nilagay doon. So, means every time na nag-build sila ng altar, minimit nila si Lord. Unang altar na malalaman natin is yung altar of worship wherein, ito yung place of, where we honor God. Okay? And Genesis 8:20, sabi doon, si Noah, after ng flood, nag-build si Noah ng altar sa Panginoon, and there he sacrificed burnt offerings, the animals and birds that he had been approved for that purpose. Kasi may mga clean and unclean nga, di ba? Pero yun nga, dito na in-honor ni Noah si Lord through worship. And sabi nga, after the flood, ayan, Noah's first act was worship, di ba? Nakakatawa, pwede naman pagkatapos ng flood, sa wakas lupa na. Di ba, pwede naman gano'n. Pero si Noah, pagkalabas ng ark, ang unang respond niya, unang binigay niya sa Panginoon, is to build an altar of worship. Noah built an altar to the Lord and offered burnt offerings. And the first altar mentioned after the flood was an altar of gratitude and worship. So makita natin, after gunawin ng buong mundo sa pamamagitan ng baha, ang unang respond ng tao, pagsamba pa rin sa Diyos. Di ba? Parang dapat daw, ganun ang buhay natin everyday. Meron tayong laging altar of worship sa Panginoon. Sabi nga, Noah did not begin by building a house. He began by building an altar of worship sa Diyos. So ano dapat natin i-prioritize as a church? We must prioritize worship. And worship includes sa altar, yan, mga services natin pag Sunday, pag ganitong prayer meeting, and also yung mga personal devotions natin sa mga bahay natin or kung nasan man tayo. So, itong mga altars na ito ng worship, dapat napaprioritize yan mabalik sa buong church. Otherwise, ang lungkot na dumadaan yung buong week, wala ka man lang pagsamba na ginagawa sa Diyos. Pero yun nga, dapat ang pagsamba hindi lang din tuwing linggo, hindi lang din tuwing prayer meeting, kundi araw-araw dapat meron tayong binibuild na altar. Sabi nga, God responds when His people worship. Bakit? Sabi ng Bible, enter His gates with thanksgiving. Enter His courts with praise. So sa Psalm 104. So lagi tayong pagpapasok tayo sa presence ni Lord, may pagpapasalamat dapat. And sa John 4:23, sinabi ni Jesus na sinisik ni Father yung worshipers, yung true worshipers. So hinahanap tayo ng Diyos everyday na kung sasamba ba tayo sa Kanya in spirit and in truth. So, dapat makitaan tayo na nagbi-build ng altar everyday sa Diyos. Sabi nga, a healthy church always builds an altar of worshipers. Diba? Kaya dapat po sa church, hindi pwedeng mawala ang pagsamba. Hindi lang yan yung puro kantahan. Dapat maging heart of worship yung mga puso nating lahat. Na talagang ready, willing, sumamba sa Panginoon every time. Okay? So that's number 1, altar of worship. Number 2, altar of, eto madini dito, surrender. This is the place where we have a total obedience sa Diyos. Ito yung discipleship. Altar of worship, in-offer natin yung pagsamba sa Diyos. We offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. So that's, kailangan present ka. Kailangan visible yung buhay mo kapag ino-offer mo yun sa Panginoon. Romans 12:1. Pero, pagdating sa altar of surrender, hindi na siya kagaya ng altar of worship lang na basta sumasamba ka, nag-offer ka ng body mo sa Panginoon. But, sa altar of surrender, we place our total obedience to God. So, dapat, meron tayong discipleship. Sabi ng Genesis 22:9, when they arrived, ito yung time na nag-build si Abraham ng altar para i-offer si Isaac. Grabing obedience yun. Total obedience yun. Imagine, ikaw ba naman, ang inutos sa'yo ng Diyos, i-offer mo mismo yung nag-iisa mong anak na si Isaac. Nag-iisa kasi, unang anak niya yun kay Sarah. So therefore, kung tayo si Abraham, kaya ba? Sabi nga, Abraham built an altar to sacrifice Isaac. This altar represents complete surrender to God. So dapat meron tayong pagsuko ng lahat-lahat sa atin kung pinapasuko na ni Lord yun. Abraham placed what was most precious to him on the altar. And ano ginawa ng Diyos? Binalik ba niya? Binalik ba niya yung in-offer ni Abraham?
inoffer niya ng buhay. Binalik ni Lord ng buhay pa rin. Di ba? Ang galing, no? Anything na sinusurrender natin sa Panginoon, binabalik naman ni Lord na mas better na version. Di ba? Kung tutuusin, si Isaac that time, precious talaga siya sa puso, sa buhay ni Abraham. Pero mapapakita mo yung father's love doon na kahit nag-iisang anak ko to tapos i-offer ko. Pero dahil sinabi ni Lord, obedience, total obedience, susunod siya. Pero praise God kasi nung tapos ng obedience ni Abraham kay Lord, anong ginawa ng Diyos? After that, nagbigay ng promise si Lord. Na kung paano naging faithful si Lord kay Abraham, yung covenant from Abraham, papasa rin kay Isaac. Kaya nung wala na si Abraham, ang covenant na ng Panginoon na kay Isaac, at laging sumasama si Lord kay Isaac. And nakakatawa nga, kung babasahin pa natin further pa, si Isaac, nasa time ng famine, pero mas lalong pinagpala ng Diyos. Kasi yung covenant ng Diyos, yung promise ng Lord, yung blessing ng Lord, sumusunod kay Isaac. Dahil yon sa obedience ng tatay niya. So, ang obedience natin sa Panginoon, hindi lang tayo yung naapektuhan. Hindi lang tayo yung nagkakaroon ng blessing. Yung mga susunod na generation din, nagkakaroon ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya ang total obedience, it impacts not just your generation, but the next generation. Okay? Abraham placed, sabi nga, anything that's not surrendered to God can become an idol. Kaya mahirap kapag meron tayo sa buhay natin na hindi natin masuko, it becomes an idol. Kung pinapasuko siya ni Lord, you know it by heart, isuko mo yan sa Panginoon so that maging ano siya. At ito yung mga sinusuko natin sa Diyos. Number 1, we must place on the altar of surrender our ambitions. Diba? Ambition mo. Ano ba yung pangarap mo sa buhay? Ilagay mo yun sa kamay ng Diyos para siya maghawak nun. Ano pa? Relationships, whether yan sa marriage, sa family, boyfriend, girlfriend, or whatever, ilagay mo yan sa kamay ng Diyos. Ipagkatiwali mo sa Kanya yan. Dapat siya ang masunod, mag-glorify sa bagay na yan. Plano mo sa buhay, every plans, commit mo yun sa Panginoon and your plans will succeed. Possessions, lahat ng meron tayo, ipagamit mo sa Panginoon. Diba? Gamitin mo para sa gawain ng Diyos. Pagpapalain nyo ng Diyos. Ganoon naman talaga ang prinsipyo ng Diyos. Anything na isurrender mo sa altar niya, anything na isurrender mo sa kamay niya, binibless lagi ng Diyos. Walang sumuko sa Panginoon na hindi pinagpala ng Diyos. Lagi yun. Matik yun. Sabi ng Romans 1, present your bodies, a living sacrifice. And si Jesus, when it comes to discipleship, you cannot be His disciple kung punong-puno ka ng sarili. So you must deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Amen? Sabi nga, true discipleship requires an altar of surrender. Malalaman mong totoong disciple ka na ni Jesus if you have that kind of altar sa puso. You surrender. Kapag hindi pa, yan, i-check mo sarili mo kung talaga tagasunod ka ba talaga ni Kristo. Kasi kung hindi pa, baka nahihirapan ka sumunod sa Panginoon, nahihirapan kang isuko yan sa Diyos. Then that's the time, heart check ka sa Panginoon. Kailangan mo i-deal yun para mag-glorify mo ang Diyos, makasunod ka sa pinapagawa niya, at pagpalaing ka niya. Amen? Praise God, where God guides, He provides. Amen? Pangatlong altar, the place of returning to God, or yung tawag na altar of repentance. Ito yung sa tinuro ni sa OPM, yung First Kings, yung kay Elijah, di ba? Nag-build ng altar yung mga prophets ni Baal, nag-cut pa sila ng mga flesh nila. Wala pa rin. Di ba? Pero nung si Elijah na yung nag-offer sa altar, pinabasa pa niya, di ba? Walang apoy-apoy yun. Walang uling, walang starter ng apoy. As in, pinabasa niya ng 3 beses yung yung altar. Nag-uumapaw na yung tubig dun sa offering. Tapos biglang bumaba yung apoy ng Diyos. Bakit? Di ba? Ang sabi ni Elijah, Elijah called the people, come over here. They all crowded around him, and as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. So, unang nire-restore natin sa altar of repentance is yung talagang bumalik tayo ng totoo sa Diyos. Di ba? The prophet Elijah, sabi, and repaired the altar of the Lord on the Mount Carmel. Sabi, kasi yung sa Mount Carmel, meron talagang altar na noon pa man. Kaya lang, due to wickedness ng Israel,
Dinestroy nila yon. So kaya si Elijah, ang challenge niya, sige sa Mount Carmel tayo mag-contest. Para ano, ang purpose is to repair the altar na sira na ng matagal na. And kung hindi natin nare-repair or marirebuild yung altar of repentance, yung pagbabalik natin ng totoo sa Diyos, walang transformation na magaganap sa atin. Sabi nga, before the fire of God fell, the broken altar had to be restored. Kaya kailangan ma-restore mo natin yung buhay natin sa Panginoon, yung pagbabalik natin ng totoo sa Diyos. Hindi nga, again, ang repentance, it's not when you cry. Repentance is when you change. Amen? Yung pagbabago. Sabi nga, Israel had abandoned God and worshiped Baal kasi during time ni Ahab. And actually, maraming kings ang bumalik kay Baal. Kaya nagalit si Lord. And makikita nyo nga, actually ngayon, kung titignan natin yung Bible prophecy, isa sa mga tinatawag na Babylon, modern Babylon ngayon, ay yung ano daw? Alam nyo kung ano ang modern Babylon ngayon? Actually, hindi yung Iran. kasi pag sinabi yung modern Babylon, balikan nyo, anong history ng Babylon? Saan naman pinag-ugat ng Babylon? Babylon. Balik tayo sa history ng Tower of Babel. Yung pinaka-tower na ginawa nila ngayon, from there, doon nag-ugat ang talagang Babylon. Wherein, different languages yung pagkaka-divide sa kanila. Or meaning, different races. And alam niyo ba, ano yung bansa na lahat halos ng races or lahat halos ng mga lahi nandoon? Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Anong bansa ang halos lahat ng races ay nandoon? Alam niyo kung ano? Amerika. May singkit. May mga Asian. May mga blacks, mga Africans. May mga taga-Middle East, mga Arabo, mga Iranians, and so on. Ayan yung mga white. So, nandun lahat. May mga Meksikano, may mga Espanyol, taga-Europe, may mga, kompleto lahat doon, may mga taga-France. Ibig sabihin, i-picture nyo na lang yung buong Hollywood. Di ba? Anong ginagawa nila? Yung worship nila doon sa Hollywood, yung Babylon eh. So kaya parang makikita natin, ganun ka wicked from that time hanggang sa ngayon, makikita mo na yung mga modern Bible prophecies na hayagan na nga. Tapos may satanic, pa sila. May satanic, Church of Satan. Di ba? Parang, ganun ka wicked. May mga sojak sila pa nag-aaralan. Yung New Age, yung mga, tawag doon, yung mga nag-exercise. Mga zumba-zumba, tawag sa ganun. May tawag sa ganun eh. Nalimutan ko lang yung tawag. Yung mga nag-exercise sila, anong tawag doon? Di ba yung may mga stretching sila, at may mga poses sa mga exercise pads or mats? Yoga. Yan, yoga. Yan. Thank you. Yan. Yung yoga ay, demonic exercise yun. You're actually entering the spirit realm where demons can enter. So, kaya, yan yung kasi yung New Age eh. Kaya parang, sa Amerika, talamak lahat yan. And even Canada, talamak yung lahat ng yan. Tapos yung mga figurines, yung mga images or mga items, mga pan-display, may mga Ouija at kung ano-ano pang mga pasabit at kung ano-anong mga ganyan. Sa Amerika, talamak lahat yan. Di ba? Even yung glass na nagmo-move, di ba? Yung tawag doon, yung parang may mga board pa na tinatawag na kung nandyan ka, Ouija board. Di ba? Parang kung nandyan ka, paggalawin mo yung baso. Ginagawa lang natin biro, pero talagang totoo yun sa kanila. And ganun ka wicked. Kasi even Bible times, may ganun na. Di ba? Sa Bible times, kaya nga galit na galit si Lord sa divination, witchcraft. Di ba galit na galit si Lord sa mga sorcerers? Di ba anong utos ng Panginoon kay Moses? Patayin nyo silang lahat, sunugin nyo silang lahat kasi wicked yung lahat ng ginagawa nila. Demonic siya lahat. And kaya si Baal, demonic kasi talaga siya. Isipin mo naman, pati yung baby, i-offer sa altar niya. Di ba? Kaya parang, ganun ka galit din si Elijah sa mga Israelita.
Iniwan niyo yung Diyos, inabandonan niyo yung Panginoon. So kaya ngayon, si Elijah, anong ginawa niya? Ni-repair niya yung altar for the purpose na magbalik loob ang mga tao sa Diyos. Di ba? Elijah repaired the altar as a sign of repentance and restoration. Di ba? We need to, sa time natin today, we need to rebuild broken altars din. Ano? Yung neglected prayer life. Di ba? Ang dami ng talagang Kristiyano pero di naman talaga prayerful. Ano pa? Yung compromise holiness na parang okay lang, huli kapag Sunday, pag Monday, huli. Di ba? Parang hindi na ganun ka disciplined sa spiritual. Di ba? Parang ang daming alam sa Bible pero sama naman ang ugali. Di ba? May mga ganun. Ayan, welcome. Pasok kayo. Tsaka yung tinatawag na spiritual lukewarmness. Mahirap yan kapag sala ka sa init, sala sa lamig na Kristiyano. Sabi ni Lord sa Bible, sa Revelation, isusuka kita. Di ba? Sabi ni Jesus sa Revelation, kung sana naging malamig ka, di ba? O kaya naging mainit ka, either you're hot or you're cold. Eh ang kaso hindi, sa gitna ka. Nakakasuka yun, yung warm. Yung lukewarm na Kristiyano, parang on fire ka lang kapag may mga Kristiyano ka rin nakikita. Nagpapanggap lang, di ba? So hindi maganda yun sa harapan ng Diyos. Kasi sabi ni Lord, isusuka kita. Kaya nga sabi, revival begins when altars are repaired. Amen? Nagkakaroon ng totoong revival ang buhay natin sa Panginoon. Ibig sabihin, nagiging totoong Kristiyano tayo, nare-revive talaga tayo, pag na-repair na yung altars na yan. Anong altar? Altar of worship, altar of surrender, and altar of repentance. Okay? Ano sabi ng Bible? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and heal their sins and heal their forgive their sins and heal their land. And sa Psalm 51:17, a broken spirit and a contrite heart, He will not despise. Diba? So, kaya yung pagbabalik natin sa Panginoon, hindi lang yun, again, ang repentance ay hindi yung pag-iyak. Hindi yung umiyak ka. It's when you transform or change your mind and your heart towards God. Sabi nga before, and revival fire falls, the altar must be restored. So, kung gusto natin bumalik ang anointing ng Panginoon sa buhay natin, we must restore yung altar of repentance. We must return to the Lord. Amen? And the next, so ito naman pang-apat, the altar of thanksgiving. Ito naman yung place of gratitude. Bakit? Sabi ng Genesis 35:1, ito naman yung kay Jacob. Then God said to Jacob, get ready and move to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau. Yan yung time na sawa na si Jacob sa sa father-in-law niya. Sino? Si Laban, di ba? Kasi pagod na siya sa treatment sa kanya. Imagine, 14 years na siya nag-serve para lang makuha yung dalawang babae, si Leah at si Rachel. Di ba? At si Rachel naman talaga gusto niya, kaya lang niloko siya di ba? Ano kasi yun, you will reap what you sow Niloko niya si Esau, naloko rin siya. Di ba? So kaya, naganti tuloy sa kanya yon. Anyway, so, that time, ready na siya i-take yung responsibility and accountability bilang isang husband, bilang father, at bilang head ng family. So, babalik na siya sa land of Canaan, which is, mamimit niya na si Esau ulit. Pero anong ginawa niya? Nag-build siya ng altar. Anong klaseng altar ginawa niya? Sabi ng Panginoon, build an altar there. Saan? Sa Bethel. Di ba? Bakit daw? Kasi, yung word na Bethel, lugar yon, pero yung ibig sabihin nun is house of God. And sa house of God, sabi ni Lord, sa Bethel, build an altar of thanksgiving. Bakit? Kasi, after all these many years, pinagpala ka ng Diyos. Maging thankful ka. At syempre, tandaan nyo, kapag maayos ka sa Diyos, even yung kaaway mo, kaya kang bigyan ng kapayapaan ng Diyos. Di ba? Pagbabatiin kayo ni Lord. Kapag maayos yung heart mo sa Diyos, di ba? Even your enemy, di ba? God will make peace with your enemy. So kaya, paano maayos yung puso natin sa Panginoon? Mag-isimula yun saan? Sa gratitude, yung thanksgiving, di ba? So kaya, ang ginawa ni Jacob returned to Bethel to build an altar. He built an altar because God had been faithful to him. So, ano ba ang
Reason ba tayo nagpapasalamat? Kasi tapat ang Diyos. Naging faithful ang Diyos. Amen ba? O naging tapat ba si Lord sa 2025 nyo? Naging tapat ba si Lord sa ilang years nyo nang nabubuhay kayo? Diba, Dibs, ilang taong ka na? 13? 13, 31? 30, ano ka na? 30, 36 na ako, 34? No? 34 na, no? Naka-live eh. Yan, 34 na ako, si James, yung financial officer natin. Diba? Praise God. Mukha pa rin, 14. Diba? Diba? So, pero sa 34 years, faithful ang Diyos. Diba? Sa akin, 36 years, faithful si Lord. So, proper, 9 years na, faithful ang Diyos. Kaya anong respond natin? Thanksgiving. Nagpapasalamat tayo sa katapatan ng Diyos. Sa ups and downs ng buhay, we thank God. Sabi nga, we pray in crisis, but forget gratitude after blessing. Sometimes ganun yung nangyayari. Pagkatapos ng blessing, wala na yung gratitude. Yeah? Pag may crisis, pray ng pray, no? Lord, tulad dyan, di ba? Ang taas ng gasolina. Sakat sa bangs, di ba? With the high honors, 97, 96, 94, no? 93. Grabe yung grade ng bawat gas. Diesel, may special pa yan, di ba? Tapos, yung gas, may special din na gas. Parang grabe yung mahal, di ba? Sa EDSA kanina, ang luwag eh. Kasi ayaw bumiyahin ng mga tao dahil laki ng gasolina eh. Ako nga, sa van eh. Ang tapa ko lang, kalahati lang eh. Hindi ako nabirit eh kasi sayang sa gas eh. Yung aircon, low lahat. Pinapark ko sa may lilim eh. Hindi ako aalis ng mainit talaga. Kailangan medyo na-cover na siya. Kasi titipirin mo. Ngayon, ang tao, pray ng pray ngayon. Lord, matapos na to. Di ba, syempre, kung tutuusin, yung issue ng gasolina ngayon, lahat ng mga gasoline station ngayon, nakabili pa yan lahat sa mababang halaga. Wala silang karapatan magtaas muna. Di ba? Kasi wala pa naman naangkat mula sa Middle East na during gera eh, di ba? So, ang OA masyado ng pagtataas ng gasolina. Siyempre, pag tumaas ang gasolina, tataas ang mga bilihin. Kasi yung mga gulay, prutas, karne na binabiyahe gamit sa sakyan, tataas ang delivery fee nun. So, tataas din ang mga presyo. Pero hindi ba dapat ngayon magtaas? Kasi wala pa silang nabibili na mahal. So, overpricing yung gano'n, ginawang opportunista kasi iba eh. Ginagawang opportunity para makapag-take advantage. Well, the Bible says, ang timbangan na madaya ay may kilalagyan sa Diyos. So, yari, ayaw ng Diyos ng timbangan na madaya. So, pag hindi ka tapat sa timbangan mo, yung mga gasolinahan na mga di tapat, yari sila. Diyos ang kukuha ng consequence sa kanila dyan. Pero yun nga, pag pinagpala ka naman ng Diyos, sometimes nalilimutan mo maging thankful. So, hindi dapat ganon. Every time na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, always be thankful. Amen? And yun nga sinabi ng Bible, sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all things. Yeah. In everything, give thanks, for this is the will of God. Sa Psalms 107, give thanks to the Lord. Sabi nga, gratitude keeps our relationship with God alive. Kaya maraming Kristiyanong namamatay sa spiritual na puro reklamo. Nalilimutan na maging thankful. Pag naubusan ka na ng ipagpapasalamat sa Diyos, spiritually dead ka na. Pero hanggat hindi ka nauubusan ng mga ipagpapasalamat sa Panginoon, you're still alive. Spiritually, buhay ka pa rin sa Diyos. Amen? So ano yung una? Altar of worship. The place where we honor God. Altar of surrender. A place of total obedience. Number 3. Repentance, a place to return, di ba, sa harap Panginoon. And then, altar of, thanksgiving, di ba? Saan tayo nagpapasalamat sa Diyos? And last, number 5, the altar of prayer and intercession. A place to seek God's presence. Ito yung sa Exodus 30, na sinabi ng Panginoon kay Moses, make another altar of acacia wood for burning incense. Ayun sa tabernacle, di ba, may altar of incense. Yun yung prayer. Ngayon, itong altar na to, we need an altar of incense every day to pray and intercede. Saan? Sa mga tao. Every time may mga nagpapapray sa atin at pinag-pray natin yun, ang tawag doon, intercession. Kasi ini-intercede
Pagbaga, in behalf nila, pinagpe-pray mo sila. So dapat, meron din tayong altar of prayer and intercession every day. Kasi pag wala tayo niyan, parang wala tayong concern sa mga tao. Diba, parang, sabi nga, huwag ka magpe-pray na ang prayer mo hanggang silong o hanggang kisame lang ng bahay mo. Ang pinagpe-pray mo lang, yung mga tagain nyo lang. Lord, i-bless mo si mama, si papa, si kuya, si ate, si bunso. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Dapat doon, di ganon. Dapat, yung prayer natin, lumalabas sa bahay. Nasasama mo yung kapitbahay nyo, yung street nyo, yung village nyo, or subdivision nyo. Nasasama nyo yung area nyo, yung barangay nyo. Lumalaki ng lumalaki yan. Tapos, hindi lang sa barangay, nagiging city na rin. Napapag-pray mo na rin yung kabilang city. Napapag-pray mo na rin yung buong Luzon, yung buong Visayas, Mindanao, and buong Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. Ibig sabihin, kapag dumadami na ang pinagpe-pray mo, natututunan mo na mag-intercede. Okay? Intercession ang tawag doon. Meaning, ultimo yung mga kamag-anak mo sa ibang bansa, sa Dubai, Abu Dhabi, kung may mga Pinoy o FW na naapektuhan ng gera, napapag-pray mo rin sila. Isipin mo yun, nasa Pilipinas ka, yung prayer mo nakakarating sa ibang bansa. Bakit? Kasi intercession tawag doon. Ngayon, pag hindi ka nag-intercede, wala kang pake sa kanila. Wala kang concern, ibig sabihin. Parang, ang pinagpe-pray mo lang, sarili mo lang, ayun, ang tawag doon, personal prayer. Pero yung prayer mo para sa iba, wala. Walang intercession. And hindi maganda na puro tayo lang yung pinagpe-pray natin. Kailangan i-include natin yung mga taong pinakilala sa atin ng Diyos, nilapit sa atin ng Diyos, at yung mga taong na, ayan, nakita natin. For example, at dami reklamo sa government ngayon, ba't di mo pag-pray? Diba? Sabi ng iba, corrupt yung government ngayon, ba't di natin pag-pray? Alam niyo na, pag nanonood ako ng Senate hearing, naiinis na lang ako eh. Kapwa senator, nag-aaway-away. Mga tagagawa ng batas yung mga yan, tapos puro awayan sa loob ng Senado. Congressman, sila rin mismo, maraming kickbacks. Di ba? Yung mga mali-maleta daw. So parang, kung ikaw, normal na Pilipino, irereklamo mo yan at magiging keyboard warrior ka lang sa online. Di ba? Nakakahiya. Nakakahiya sa Panginoon na ikaw ay Kristiyano ka. Instead na magreklamo ka sa mga ganun, ipag-pray mo. Intercede mo, Lord. Etong si Lacson, etong si Marcoleta na nagbabangayan sa Senado. Ayusin niyo po yung ano nila. Nawa, yung nilalaban ni Marcoleta na makarating yung 18 na ex-marine daw sa Senado para mapakinggan na mahiring, under oath, mag-ano sila. Yun yung kasing gusto na mangyari. Kasi may maka-ebidensya. Para malaman na sino talaga mastermind ng flood control budget. At matapos na talaga, yun kasing gusto mangyari ng mamamayan, ng buong sambayan ng Pilipino. Di ba? Na, malaman na ano pa talagang katotohanan. And tandaan natin, when the truth is revealed, pag na-reveal yung katotohanan, the people will be free. So, makakalaya lang ang bansang Pilipinas kung malalaman natin yung totoo. Di ba? So, kaya ayun ang pagpe-pray natin sa bansa natin. Lord, i-reveal mo po yung katotohanan ng lahat ng naging kasinungalingan at pinagtakpan sa maraming taon sa bansang Pilipinas. Alam nyo, pag na-reveal yung truth sa bansa natin, pag nalaman talaga kung gaano kalaki yung korupsyon sa bansa natin, na akusahan, ay hindi lang akusahan, nabigyan talaga ng justice, napakulong, naparusahan ang lahat ng mga taong dapat maparusahan sa mga korupsyon sa bansa natin. Pag na-reveal ang lahat ng yan, pagpapalain ng Diyos yung bansa natin. Magsisimula, makalaya ang bansa natin sa loob muna ng bansa natin. Kaya parang hindi na tayo yung pagkatawanan lang ng maraming bansa, kundi titingalain ng maraming bansa ang Pilipinas kasi nagpaayos ng buhay sa Diyos, yung bansa natin. So magsisimula yan kapag na-reveal yung truth. Kaya ang prayer natin, Lord, i-preserve mo po ang lahat ng mga tao na may mga ebidensya at meron talagang maayos na hawak na ebidensya para ma-reveal yung katotohanan at maayos talaga yung bansa natin. We need to pray and pray. Kasi pag hindi natin pinag-pray yung mga bagay na yan at inayaan lang natin, kawawa kayo, lalo kayo mga estudyante pa, kawawa kayo. Yung mga lumalaban sa katotohanan, napapagtakpan ng government na to.
Di ba? Ay, narinig akong gasoline boy na sa Facebook kanina. Galing mag-explain ng situation ng gasoline. Sana yun na lang yung spokesperson sa Malacanang. Kasi si Auntie Claire, parang kung ano na sinasabi. Ang gulo ng mga sinasabi, isipin mo, national television, nanonood buong mundo dyan. Tapos yung spokesperson natin sa Malacanang, parang palengkera lang. Dapat magkaroon tayo ng ng kaayusan na hindi talaga merong pa rin class ang mga Pilipino. Professional pa rin ang mga Pinoy, di ba? Parang dapat mabalik ulit yung dignidad, mabalik ulit yung professionalism sa ating government. At talagang ma-reveal na yung truth. Ako nagpapasalamat ako sa Diyos nangyayari itong mga to. Kasi dito marireveal. Magsisimula yan, dito marireveal ang katotohanan sa bansa natin. Ang prayer ko, Lord, wag mong tapusin yung taong to na hindi matapos yung mga kaso na yan, yung mga hearing na yan. We need to pray for our government. Kung gusto nyo magkaroon na kayo mga estudyante pa, kung gusto nyo magkaroon ng better future, you need to start praying sa situation ng bansa natin. Again, hindi nyo sila makikilala, hindi nyo sila malalaman kung walang purpose ang Diyos na ipag-pray nyo sila. Amen? Ang altar of intercession or prayer, yung altar na yan ay para sa lahat ng Kristiyano yan. Para lahat tayo ay mag-pray. Sabi nga, God commanded the altar of incense. Bakit? Ang insenso kasi ay simbolo ng continuous prayer. Na rising sa Revelation yun Sa Revelation, sinabi doon na merong incense na nandun yung mga prayers ng saints. Isipin nyo yung mga prayers natin, naiipon pala yun. At yung mga incense na yon, yung smoke nun ay umaangat sa Diyos. Napapakinggan ng Diyos yun. Prayer is the fragrance that rises to heaven. So, isipin nyo, pabango pala yung prayer natin sa langit. Sa presence ng Diyos, merong isang bowl doon at yung incense na nandun, ay laman nun ay yung mga prayers natin. Ibig sabihin, yung prayer ni Johnny, mabango sa Diyos. Yung prayer nating lahat ay mabango sa Diyos. It is a sweet fragrance sa presence ng Diyos every time we pray. Kasi ang simbolo niya ay incense. Ayun yung Revelations 8, the prayers of the saints rises like incense. At kay Timothy naman, 1 Timothy 2 yan, pray for all people. So, lahat ng mga tao, sa kings, nasa government, kasi para magkaroon tayo ng peace. Pag hindi na tayo nagkaroon ng concern para pag-pray yung government natin, sino naapektuhan? Tayo rin, di ba? Question sa lahat na nandito. Bago ba magkaroon ng pagtaas ng gasolina, nasama nyo kaya sa prayer yan? O wala lang, hindi kayo apektado kasi, for example, wala kayong sasakyan o wala kayong motor, parang wala lang, hindi ako apektado. Pero sino maapektuhan dyan? Kayo rin, pag namasahe kayo. Tataas ang gas, tataas ang Tataas ang pamasahe. Pag tumaas ang pamasahe, bawas sa baon. Di ba? So, ibig sabihin, lahat tayo naapektuhan. Kaya ano sabi ng Bible? First of all, gusto ni Paul, sabi niya, gusto ko sana lahat kayo mag-pray. Para sa lahat ng tao. Whether sa kings, sa mga tao, mga mapalalaki o babae, pag-pray nyo lahat. Para Para magkaroon tayo ng kapayapaan lahat. Okay? So we need to pray. We need to build an altar of prayer. Sabi nga, a strong church must build an altar of prayer. Prayer should be central in church gatherings, leadership meetings, and even family devotions. Diba? Dapat we need to pray. Magkaroon ng continuous yan sa buong church. Hindi lang dito sa atin, kundi sa mga bahay natin. Sabi nga, prayer keeps the altar burning. Sa Bible, di ba, sa tabernacle, ang requirement ni Lord, laging merong incense, laging merong pabango yung tabernacle. Laging nakasindi yun. So, ganoon din sa panalangin, para mapanatili natin na on fire tayo, we need to pray. Di ba? Lastly, ito na yung ultimate altar, si Jesus. Siya yung perfect sacrifice. Bakit? Sa Old Testament, although tinawag na mga lamb or tupa sa Old Testament, pero the Old Testament altars pointed to the final altar, which is yung cross. Yung cross ni Jesus Christ, yung pinaka-final altar.
And alam niyo ba, bakit sa Golgotha siya pinako? Yung place of skull kung tawagin. And mukha rin talaga siyang altar kasi pataas siya. Di ba? At anong makita niya sa altar? Merong may 3 cross sa Golgotha. Tapos nilulook up siya ng mga tao. Ganun din sa altar eh. Mataas kasi ang altar. So, ipapatong yun and i-consume ng fire ng Diyos sa Old Testament. And sa Hebrews, binanggit doon, Hebrews 13:10, we have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. So, sa ano kasi, sa tabernacle, sa Old Testament, may altar na pwedeng kumain, yung may portion pagbasa kayo ng Leviticus. May mga sinabi doon na, kayo mga priests, mga Levites, sa altar of sacrifice, meron kayo diyang yung burnt offerings. Meron kayong portion lang. Pero may portion sa Diyos. Like, for example, yung fats, hindi nyo pwede kainin yan kasi yan ay sinusunog sa Diyos. So, may mga portion yon. Pero there's an altar na may portion na hindi mo pwedeng kainin. Ngayon, anong minimin doon? Sabi nga, and Jesus became both the sacrifice. Nakaka-amaze. Siya yung sacrifice. Siya rin yung high priest. At siya rin yung altar. Napansin nyo? So siya lahat yun. Di ba? Parang nakakatuwa na meron tayong, kaya wala tayong effort para maligtas eh. Wala tayong wala tayong ambag sa salvation. Wala tayong ambag sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Kasi siya lahat yun. Amen po? Wala tayong karapatan or anything na pwedeng magawa para sa salvation natin. Si Jesus na gumawa lahat para sa atin. Siya na yung cross, yun na yung naging altar. Yung buhay niya, yun na yung naging lamb as a sacrifice, as burnt offerings. Diba? And yung nag-alay na high priest sa Old Testament ng blood, siya na rin mismo. Kaya tinawag si Jesus na our all in all. Lahat-lahat na. At yung sacrifice niya, minsan lang at para sa lahat na. Once and for all na. Diba? Kaya Christ offered once and for all. Diba? Kaya nung binanggit ni Jesus na it is finished sa cross, tapos na talaga yun. Wala na tayong pwedeng gawin pang iba para lang tayo ay maligtas, kundi kay Jesus lang. Amen? So, kaya tinawag siyang ultimate sacrifice. The perfect sacrifice, the ultimate altar, yung cross of Jesus. Kasi yun na yung pinaka-ending ng lahat ng kasalanan. Yung punishment, yung eternal doom nating lahat, natapos na lahat yung sa cross. Kailangan mo na lang manampalataya kay Jesus. Sabi nga, every altar, in the Bible, ultimately points to the cross of Christ. Bakit ba nagkaroon ng mga animal sacrifice sa Old Testament? Kasi lahat yan, picture or foreshadow ng lahat na magaganap dun sa cross ni Jesus. Gusto ko isa-isahin, kaya lang medyo ma-detailed eh. May mga wave offerings pa yan, yung wini-wave ng ganon. And Jesus, na-wave din si Jesus eh. Alam niyo kung paano siya na-wave? Nung inangat yung cross. Yan, waving ang tawag doon. Yan, maraming details siya eh. Like for example, yung sa hyssop. Diba yung, alam niyo yung sa barbecue? Yung parang brush na sinasaw-saw tas pinapahid sa may ganun din, hyssop. Sa Old Testament, dinidip yun sa blood, tapos yun yung ginagawang pang sprinkle sa altar. So sa Jesus, ganun din, 7 times din siya na-sprinkle yung blood and so on. So maraming comparison yun from the Old Testament. Next time na lang siguro. Sa Bible school, usually natuturo yun eh. Pero ang point nito, every altar sa Old Testament, it points to Jesus lagi. Lagi yun. Whatever altar, laging patungkol kay Jesus lahat ng yun. Kasi merong burnt offerings. Sabi nga, we must rebuild spiritual altars ngayon. Altar of worship, to honor God first. Altar of surrender, yielding everything to Him. Yung ialay natin, ipa-submit natin lahat-lahat, isuko natin sa Panginoon ang lahat. Altar of repentance para ma-restore yung holiness. Banal ang Diyos, we must be holy. For God is holy. Amen? And altar of thanksgiving, di ba? Living in gratitude. Whether meron o wala, praise the Lord. Malaki o maliit, praise the Lord. Di ba? Hindi yung wala tayong reklamo. We need to stop murmuring. Kailangan natin tumigil na sa mga reklamo na yan sa buhay. At mapalitan ng napasasalamat yung buhay, yung bawat salitang lumalabas
sa bibig natin, di ba? And of course, altar of prayer para isik yung presensya ng Diyos. Gusto ko yung prayer ni Moses Lord, kung di mo kami sasamahan, wag mo kaming paalisin sa lugar na to. Alam niyo ba bakit ganoon yung prayer ni Moses? Sabi ni Moses kay Lord, kasi sabi ni Lord, sige na, pumunta na kayo sa promised land. Pumunta na kayo doon, sige na, sugurin nyo na sila. Sabi ni Moses, Lord, if you will not go with us, let us not depart this place. Let us not leave this place. Kung di mo kami sasamahan papunta dun sa promised land, huwag mo kami paalisin dito. Alam niyo kung bakit? Kasi nandun yung presence ng Diyos. Kaya ayaw ni Moses umalis sa lugar na yon kasi dun siya kinakausap ng Diyos. Dun siya minimit ni Lord. Kaya ganun kahalaga yung altar. Where the altar is, nandun lagi yung presence ng Diyos. Kaya dapat yung altar ng puso natin maayos palagi. Amen. Para laging bumagsak yung apoy ng Diyos dun sa altar na yan. Ganun kasi yung nangyayari sa Old Testament. Every time nag-sacrifice sila, yung apoy ng Diyos galing sa langit, bumabagsak dun sa altar. Hindi nila sinusunog yun. Bumabagsak ng kusa yung apoy ng Diyos kapag naggawa sa ng altar. Like kunyari, kay David, di ba yung angel of the Lord ang sumunog dun sa sacrifice na ginawa niya. Diba? Anyway, so sabi nga in closing, sabi, when these altars are established, revival will come. Bakit daw? Altar represents where heaven meets earth. So kaya pag merong altar, nagmi-meet yung heaven tsaka earth. Isipin nyo yun, yung connection between heaven and earth ay altars pala. Sa Old Testament pa lang ganun na. Kaya ang prayer, meeting, tayo, yung ganito, yung nag-gather tayo, or personally, nag-devotion tayo, that's where heaven and earth meet kapag pinaprepare natin yung sacrifice natin sa altar natin sa Diyos. So again, ang altar na ng Diyos ngayon, hindi na nare-record, Lord, yung patay na hayop at ilalatag dun sa altar. Ngayon, hindi na physical altar ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap na ni Lord ay spiritual altars. Tayo, yung buhay natin, na i-present natin na buhay sa Diyos. Katanggap-tanggap, pleasing, kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Lastly, and when the altar is ready, the fire of God will fall. Diba? Magkakaroon talaga ng totoong revival ang church kapag ready yung mga altars. Pag hindi ready yung altars, walang pagbagsak ng anointing ni Lord. Amen? Again, ang anointing ng Panginoon, dumarating yan kapag prepared ang altar ng church. Even yung mga music ministers, yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga ministers, outreach, or whatever, kahit anong service mo sa Diyos, pag hindi altar yan, at walang altar na nakaprepare dyan sa service mo, walang presence ng Lord yung gagawin natin. So every time na maglilingkod tayo sa Panginoon, always make it a goal na maayos yung altar. Repaired yung altar, ready yung altar, na i-consume ni Lord yung sacrifice dun sa altar. Okay? Kaya ano yung altar natin? Yung puso natin. Na dapat laging ready, right, sa Diyos, maayos yan, at laging merong malalim na relasyon sa Diyos. Para lagi kanyang samahan every time you serve Him. Amen? So let's pray. Father, we thank you.